Hi mga ka-friendships! Mayong adlaw sa tanan! Mga ka-friendships! Kamusta na kayong lahat? And welcome back dito sa ating channel! Sana okay, masaya at magandang araw nating lahat ngayon mga ka-friendships dahil for today's video, nako, isa-isahin lang naman natin ang mga benefits and allowances ng mga public school teachers. O, dapat teacher, public school teacher, elementary, kinder, junior high school, senior high school. Alam mo na ba ang mga benefits natin? Nako, kung matagal ka na sa posisyon o kaya bago ka pa lang, hindi mo pa alam na kung mag-stay ka. Dahil ikaw ang mga inaasahan nating mga viewers sa ating video ngayon. Sino pa ang mga pwedeng manood sa ating video ngayon kasama na ang mga public school teacher applicants pa lang ng kinder man yan, ma-elementary man yan, junior high or senior high. Bakit? Dahil karapatan nilang malaman ang mga benefits at allowances ng ma-receive, matatanggap ng isang public school teacher. Kasi, i-consider na natin silang kapamilya. Dahil baka, malay mo, isa kang applicant ngayon, baka tomorrow, sa sunod na araw, next week, next month, ay kabahagi ka na ng DepEd family. Yes, so welcome din dito. At sino pa ba ang mga inasa ating mga viewers, mga audiences? Kasama din ang mga nagbabalak pa lang mag-apply sa public school teacher 1 positions. Bakit? Kasi mga ka-friendships, para naman ma-excite kayo o kaya ganado kayong mag-prepare sa mga papers na ihahanda, mga documents. So, alam mo na mga kailangan natin ng pampagana, di ba? So, kung malaman mo ang lahat ng mga benefits, baka instead na 1 week ihanda ang mga pertinent papers mo, baka 1 day tapos ka na dyan, di ba? So, kayo din, welcome sa ating video ngayon. So, panoorin ang ating video mula sa simula hanggang dulo dahil, nako, para alam mo kung ano-ano ang mga benefits and allowances ng isang public school teacher sa Pilipinas. Oh. At mga ka-friendships, yung mga DepEd, mga public school teacher 1 position applicants, kailangan silang malaman nila talaga to dahil lahat pong mga teacher 1 applicants ay mga DepEd teacher applicants ay dadaan sa T1 positions. Wala pong magic sa DepEd. So, kahit principal ka man sa private school or galing ka sa isang kilalang sikat na private school, tapos lilipat ka sa public or DepEd, so T1 talaga ang bagsak nating lahat. Kahit saan ka mang company na galing, sikat man yan o hindi, lahat tayo ay dadaan sa T1 or Teacher 1 position. So, magkano nga ba ang sweldo ng T1 positions? Ang babanggitin ko lang dito ay yung mga Teacher 1 positions na sweldo nila. Kasi ang mga teachers kasi mga friendships sa DepEd ay iba-iba po ang sweldo. Depende po sa positions nila. May T1, may T2, may T3, may MT1, MT2, MT3. Okay? So, doon po nagkakatalo-talo tayo sa ating monthly salary. So, iba ang teacher 1, iba ang mga iba sa higher rank positions na mga teachers. So, kung mataas ang position mo, of course, mataas din ang sweldo nila or malaki. So, magkano ang T1 sweldo? 30,024 pesos. Yan po yung pinaka-latest ngayon na salary ng public school teacher 1 position. So, simulan na natin ang 23 na benefits and
allowances ng teacher. So, ang dami, di ba? Isipin mo, 23, di ba? So, number one, meron tayong tinatawag dyan, mga friends, no, na PBB, Performance-Based Bonus. So, this is under Executive Order number 80, series of 2012, which is supposed to arrive every Feb to March. So, February, January, February, March. So, 2 months between nun. February, March. Mari-receive ng teacher. So, this consists of 50 to 60% of the basic salary of the teacher. So, isipin mo, so magkano ba ang 50% ng 30,000? O kalahati. So, kung 50 to 30 o mga nasa 17, 18, saan mo hanapin yan? Isipin mo yan, mga ka-friendships. PBB ang tawag dyan, performance-based bonus. Okay? Lahat ng teacher yan. Okay? Pero yung mga bago, hindi yan agad-agad ma-receive nila kasi delayed. So, yan lang yung PBB. Pero, pagdating mo sa year na magkakaroon ka na. Okay? So, ako kasi, 2023 ako napakapasok, hindi pa ako naka-receive ng PBB. So, baka this year or next year pa ako. Pero, pag malampasan mo na yan, kasi late yung yung marireceive ngayong taon, hindi siya for this year. Yung the other year pa yan, 2 years pa yan na ganun, last year. So, hindi siya yung present kasi delayed. Pero, at least, di ba, dumadating pa din at natatanggap pa din, di ba, mga friendships. So, number two na benefits or allowance, this allowance, kasi clothing allowance siya. So, clothing allowance, this comes in the amount of 10,000. So, 7,000. Yung ako, parang last year, 5,000. Kasi ngayong taon na kasi 7,000 na siya na-receive ko. Ito siya, kahit bago ka pala, kakapasok mo siya ng January, February, or kakapasok mo ng, kapag June, late siya, mga 2 months or 3 months, pero papasok pa din. Ito, pag makapasok ka ng January, pagdating sa month ng April, kompleto na, marireceive mo na siya agad through ATM or card. So, 7,000 siya. So, last year, naalala ko, 5,000 to siyang last year. Pero ngayon, tinaasa na siya. And then, next, number 3 ay mid-year bonus. This is under DBM, number 546, and is equal to 1 month basic salary. And we will wait this for every May. So, May. Ngayon, sa 2025, na-receive na po namin ang aming mid-year bonus. Yes! So, ang sarap, no? Doble yung na-receive, no? Every May at saka November, times 2 ang sweldo mo. Yes. Kapag may 30,000 ka, 30,000 plus, pag T1 ka, 30,024 times 2 yung kapag May. So, makukuha mo ay 60,000 plus. Same din sa November. Kasi sa November, year-end bonus yon, pero maaga siya binibigay. So, November 15 o kaya doon sa 30. Pero ganun, mga 15 dun yung nare-receive din. Maaga din siya. Alright? So, ang sarap talaga pag nasa DepEd ka. Dalawang bonus, mga ka-friendships. Diba? So, nakakaipon talaga. Kahit punong-puno ka ng loan dyan sa DepEd, talagang magkakapera ka pa din kasi ang daming mga benefits and allowances. Next ay number 4, PV or PVP rule 16 of the Omnibus Civil Service Rules Section 6. 70 days PVP during summer and Christmas break. This is only for those who have rendered full services during the school year. PVP.
Number 5, teaching supplies allowance or chalk allowance. O, hulaan nyo kung magkano na ang chalk allowance namin ngayong taon, 2025. Yes, tumataginting na 10,000. Pero last year, 7,000 yan. Pero ngayon kasing taon, approved na din siya 10,000 na daw. Pero hindi pa naman na-receive kasi marireceive to siya between June to July, yung opening of classes. So, wala siyang exact kasi minsan nag-opening tayo ng June, nag-opening tayo ng July. So, ganun, June to July siya na-receive. So, ngayon, hindi pa na-receive ang 10,000. Wala pa nakaka-receive ng 10,000. Pero alam kong sure na yan kasi aprobado. Aprobado na po yung 10,000 sa chalk allowance. Sarap! O, diba? Alam mo, ang mura ng chalk. At saka, yung chalk kasi pwede mo unti-untiin lang kasi may 10,000 good for 1 year na yan. Pero pwede mo siyang gamitin muna sa iba, di ba? Tapos kasi bili ka na isang box ng chalk, tapos pwede mong gamitin yung pera mo sa sweldo mo. Kung mayroon kang importante or emergency na gagamitan ng pera, o pwede mong magamit ng 10,000, di ba? Pero pang chalk talaga yan. Pero pwede mong palitan muna, di ba yan? So, ang dami. Yayaman talaga tayo pag teacher na tayo. Next ay, DepEd Anniversary Bonus, number 6 yan. This is under DBM, number 452, and is worth of 3,000, which is due in October. Sometimes delayed till December. So, mga ka-friendships, 3,000 ha. Hindi yan biro din. So, walang magbigay sa ng 3,000 dyan. So, isipin mo, DepEd anniversary bonus, 3,000. Bawat teacher, DepEd teacher ha. And then mga ka-friend, alam mo, pati din yung hindi ko pa nasama dito yung Teacher's Day din. Ang Teacher's Day kasi mga friendships, mayroong 1,000 galing sa DepEd at saka para galing din sa local. Alam mo, ang swerte namin dito sa local, dito sa gobyerno namin dito, sa City Hall, sa mayor namin. Alam mo, first year ko, 2023, na-receive ko ay 9,000. And then last year, 2024, 10K ata yun, lagpas pa ng 10K. At alam mo mga ka-friendships, no, may pabigas pa yan dito sa amin. Ang sarap talaga, swerte ko. Napunta ako dito sa division namin na mababait ang SDS, ASDS, mababait ang lahat, pati ang local na mga officials. Ang bait na mayor. Nako, mga ka-friendships, ang sarap pag Teacher's Day. Sobra. Malaki talaga ang bigayan nila. Pero alam mo, mga ka-friendships, no, deserve naman din natin. Kasi alam mo, pag teachers, pag tumataas ang sweldo mo, or position mo, tumataas ang sweldo mo. Pag tumataas ang sweldo mo, lumalaki din ang taxes. Kaya siguro okay lang naman kasi at least, yung tax natin, nakukuha din nila, so bawilan din natin. Di ba? Pero kulang pa kung tutuusin yan. Kasi ilang months ba isang taon? So, 12 months. So, magkano ang kinukuha nila kapag laki? PhilHealth, GSIS, basta ang daming mga deductions. Pero malaki pa din ang take home ha ng T1. Malaki pa din ang nauuwing pera. Next ay number 7, year-end bonus, mga friendships. This is equal to 1 month basic salary and is due in November. So, November 15, ganon. Okay? O kaya katapusan. Pero hindi ko maalala last year kung ano yung date na receive. 31 ba? Or dulo ba? O nasa gitna. Basta November yan. Not sure lang. Hindi lang ako magbanggit ng date kasi baka mali ako. Nako, magko-comment kayo, GM. Next ay number 8, cash gift. This is in the amount of another
tumataginting 5,000 and it's due in November. O, diba? Ang dami. Tapos, PEI, this is also amounting 5,000 and expect to receive this in December. Legit talaga to. Alam mo mga friendships, no, ang yaman ng DepEd teacher, public school teacher, pag December, magugulat ka na lang, lumalaki ang pera mo, dumadami ang pera mo sa ATM mo. Ang sarap sa feeling. No, from October kasi may mga Teachers Day, di ba? So, may pera na mapasok, magbibigay sa'yo. Ang DepEd, magbibigay sa'yo ang local government, LGU. Ano pagdating ng November, may papasok na isang month na sweldo. Tapos pagdating ng December, may papasok ng mga bonuses! Di ba? Saya mga friendships kapag ganun. Kaya, yes, matrabaho. Yes, nakakapagod ang pagiging public school teacher. Pero kung isipin mo naman, ang daming mga allowances and benefits. Kaya alam mo, yung mga nag-abroad, baka fresh share ko lang ha, may mga nagsisisi talaga yung mga public school teacher na, tapos resigned and then pumunta ng abroad and then nagsisisi kasi hindi maganda yung napuntahan and then gustong bumalik ng DepEd. Pero hindi lahat may mga okay, may mga hindi. Kaya mga friendships, ako satisfied and contented na ako kung ano ako ngayon, kung saan ako. Pero gusto ko pang ma-promote. Gusto ko pang tumaas ang sweldo ka. Para mas madadagan ang mga ma-receive na kayamanan. O, diba, mga friendships. And then, number 10 ay special hardship allowance. Para ito sa mga teachers assigned in hardship post. 15 to 25% monthly salary na dadagdag sa kanila. And then, number 11, leave privilege, maternity leave, paternity leave, and study leave. Iyon, 3 leave. And then, number 12, ito ay mga with pay to mga friends ha, with pay na leave. So, hindi ka babawasan yan. So, number 12 ay step increment. So, ang step increment granted for 3 years for continuous satisfactory service in position. Kung T1 ka, hindi ka, example, 30,000 ang entry level mo. Madagdagan yan. Kahit hindi ka promoted to T2, hindi ka T3, nadadagdagan siya kasi depende yan siya sa steps increment. So, kung ngayong taon, 30,000 ka, next year, iba naman ang nadagdagan na yan. Okay? So, next ay 13, loyalty cash incentive. 5,000 to 10,000. Kapag naka 10 years ka na sa DepEd, 10,000 yon. Kapag naka 5 years ka na sa DepEd, 5,000 yon. Kapag naka 15 years ka na, another 5,000 kasi naka-receive ka na ng 10 years mo. Kaya, every 5 years may increase. Pero, kapag 5 years, 5,000. Pero pag 10 years mo, buong 10,000 yon. Pero pag 15, 5K lang ma-receive mo. Pagka 20, another 5 kasi na-receive mo na yung previous years. Okay, yun lang sa 10,000 kasi kailangan buo ma-receive. And then, vacation service credits, max of 15 days a year or per year. So, ito yung mga service credits, mga friendships no, na pwedeng gamitin ng teacher yung mga na-receive naming mga service credits galing sa seminars, galing sa brigada eskwela, sa pag-serve ng election, sa summer classes, kasi yung mga equivalents na yung mga service credits yun, magagamit yun siya maka-friendship pag gusto mong kapag mag-absent ka, ganon, kapag na-hospital o sino man, pwede mong gumamit nun, kaya hindi ka mabawasan, walang deduction ang sweldo mo.
Gamamit ka lang ng service credit. Kaya ang swerte ng teacher, kasi kung gusto mo umabsent na valid, gamitan mo lang siya ng service credit. Isang service credit, isang araw yon. Kaya ang mga teacher, kailangan magsipag, mag-ipon ng service credits kasi, mga ka-fresh, kung hindi mo naman niya magagamit, pag ikaw mag-retire na, yung service credits na yon ay convertible into cash. Pwede siya maging pera yon. Okay? Kaya, ang sarap kapag madami kang naipon, di ba? So, next ay instructional allowance, 5,000 mobile teachers and docs, 17 pera, PERA, 2,000 monthly, and then sa GSIS benefits, retirement at life insurance premium yan. And then 19 PhilHealth benefits, hospitalization and annual physical examination. And then 20 service recognition incentive, 10,000. And then 21 medical allowance. Ito yung bago. Ito yung bago ngayon na kakaperma pa lang at pinag-iisipan ngayon ni Secretary Sonny Angara kung through cash or ika-cash ba siya or ika-card. So, pero sure na to, waiting na lang kung paano siya ma-receive ng teacher. 7,000 yan. Kasi hindi katulad dati kasi division ang nagbibigay ng medical papunta ng school schedule, ganun. Kaya kasi pwede mong i-shoulder muna ang pera tapos pag kasi malilate konti ang ating allowance for medical. Yon. And then vacation pay, pag lisipin mo naman mga friendships, sa lahat ng professions, trabaho, ang teacher lang magpahinga ng 2 months. So, baka vacation 2 months with pay yan, mga ka-friendships. O, sige mag-doctor ka, wala kang pahinga. Sige mag-nursing ka. O sige mag-abogada ka, kahit gabi kailangan may panalo ang kaso, mag-aralan mo. Pero teacher, mga ka-friendships, 2 months sa vacation, mga ka-friends, wala kang gagawin, walang bata, mag-duty rest, and then with pay pa. O, di ba? And then, isa pa dyan ay ang loan. Yes, mga ka-friendships, benefits din ang loan kasi pwede kang maka-loan ng malaki kapag may emergency or magpagawa ka ng bahay, bibili kang lupa. Isipin mo ka-friendships noon, 2 years pala ako sa DepEd, pero mayroon na akong property. Mayroon 200 square meters na akong lupa sa Tagaytay. Kasi sa 1 year ko, nagtapang-tapangan ang lola ninyong mag-loan agad at bumili ng property. Kasi mga ka-friendships, mas maganda mag-invest ng lupa kasi tumataas ang value niyan. Kasi pag dumating ang time na ayaw mo niyan, pwede mong ibenta. Pero lalo na dyan sa Tagaytay at malamig ang klima, and then tumataas ang value kasi nasa under developer, so dinidevelop ang place, mga amenities, o ang ganda nun, di ba? Mag-triple, quadruple ang price ko pag ibenta ko na yan. O, di ba? Pero mga ka-friendships, wala akong plano ibenta yan. So, ngayon, gusto ko kayo, mga ka-friendships, mga applicants pa lang, pagsipagan nyo, galingan ninyo, and then gawin nyo ang lahat na makakaya nyo. Naniniwala ako sa inyo mga friendships na darating din ang perfect timing para sa inyo. God knows it. God sees us, our sacrifices, our efforts, our kagustuhan na makapasok sa DepEd. He knows that mga friendships. Always lang mag-pray, magdasal, at sipagan ang lahat ng ginagawa natin. So that's all. Sana mga friendships ay kayo ngayon na naliwanagan, natutunan, alam na kung ano-ano mga benefits ng teacher at mga allowances. Thank you and see you sa ating next video!